Sila may-ari ng LTO, sabi ni Lucy. Oh, 'di ba? Mga kuripot ho talaga mga bossing. Eto pa, may isang good news ako sa inyo mga kababayan. Napakagandang balita po nito. Kasi ho, mga bossing, ano, meron akong isang sundalo na napapanood ko ho 'yun mga boss, no? Napapanood ko si Sargento. Ito ho, mga Sargento ba? Tama ba ako? Baka mamaya mali yung ano ko, mali yung ranggo ko. Ito ho, Siya ng tinatawag ngayon ho, mga kababayan, kasi nagpaalam na sa serbisyo eh, dahil nga daw po, kung di ako nagkakamali, parang last na or something ng panahon dahil nga hindi na para doon, para kung sino man yung nagpataw nun eh, kumbaga hindi na napapakinabangan dahil nga po nabulag, mga bossing. Pero ang ating Pangulo ho, mga kababayan, ano sabi niya? Pinigilan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pag-terminate, kung yan yung pinaka the best word para diyan, o pinigilan ni Pangulong Bongbong Marcos yung huminto sa pagtatrabaho si Sir, no? Ang ginawa pa mga bossing ay inano pa, itinaas pa yung kanyang ranggo. Major na po siya, sabi ni Presidente. O, pakinggan ho natin mga boss ha. magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay nakakaiba sa iba't ibang video na aking ginagawa. Dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hacuba, ODAS 146467 Philippine Army. Kung nakita nyo po, ang ating butihing kapitan ay nabulag dahil nasabugan po ng bomba. Yun po yung kanyang naging kapalaran ho mga bossing. No? Maguindanao kung di ako nagkakamali eh. Biruin mo ba naman no, na ano ka na, nasabugan ka na, tapos tapos matatanggal ka pa, mateterminate ka pa, ano? Eh, totoo naman po yung sinasabi nung ating sundalo. Sapat na po siguro yung dalawang mata ko ang naging alay ko para sa aking bansang minamahal. At eto pa ho mga bossing, no? Kaya po ako talagang sumasaludo po ako sa mga kapulisan, sumasaludo po ako sa mga kasundaluhan. Bakit to? Yaan po yung mga nakabalandra eh. Yan po yung mga nasa unahan eh, no? Kapag ka po merong mga aargabyado sa ating ibang bansa, sila po yung mga nasa unang linya mga kababayan. Pero wag ka, putrages na yan. Sila Barsaga, ano sinasabi nila Barsaga? Pinagbibintangan pa eh ng mga korap kung yun yang yung Coast Guard nga eh. Pinagbibintangan pa ni Barsaga eh na ano daw ho, corrupt daw eh, di ba? Mga bossing, etong mga tao nito, yan, totoong ang isang paa niyan ay nasa hukay ho, mga bossing. Kung kayo pupunta ng Estados Unidos o kahit saang ibang bansa ho, mga kababayan, no? Kung pupunta kayo ng ibang bansa, yung mga ganito, yung mga kasundaluhan ho, sobra-sobra ang paggalang ng publiko sa kanila. Talagang kapag ka nakasalubong, thanks for your service. Maraming salamat sa pagserbisyo mo sa ating bansa. Ganun ho, mga bossing. Pero sa atin, grabe, sobra ang pangahamak at sobra pa ang ginagawa nilang pagbibintang ho, mga kababayan, sa mga ganito. O, tuloy. Nagjo-duty siya at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. O, di ba? Eh, kung gustong magserbisyo pa, kung kaya pa. Sadik Masbate TV, hello daw. Oh, shout out sa inyo. At Chaicher, nandiyan ka na pala, gising ka na ha. Siyempre, mga kababayan, kagaya niyan, no? Pwede mo pang bigyan ng ibang mga trabaho yan eh. Pwede mo pang bigyan ng ibang magagawa si Sir eh. No, wala lang pumasok sa isip ko kung ano yung posible at maaaring maging trabaho niya para siya ay nananatiling nasa katungkulan. Pero 100% meron pa pong maibibigay na trabaho kay Major ho, mga bossing. Kaya ang ginawa ng ating Pangulo, mga kababayan, hinadlangan, hininto, no? At pagkatapos ng paghinto, tinaasan ang kanyang ranggo. Sabi ni Chaicher, di pa ako nagkakantulog, Ninong Ramos. Oy, di pa daw. Pwede siya maglecho, correct? PJ2, o, di ba?
mag-teacher, magturo, no? Doon sa mga bagong kadete. Hindi mo naman kailangan ng paningin doon. Boses, kung ano yung mga eksperyensya mo na nangyari, kung ano yung mga maituturo mo sa mga bagong kadete, pwede mong isalin sa kanila. Totoo yan, tama. Si PJ Tube, no? Sabi ni Chaicher, ano ba siya sabi mo dyan? Walang bastos dito, no? Tuloy natin si Pangulo. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung na mga nangyari sa kanya, parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na, para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin. Ay hindi naman yata makatarungan yan. Tama, totoo. No? Lalo na, yung mga anak niya, mga maliliit pa. Kasi napapanood ko no? Napapanood ko, mga kababayan, yung vlog niya na, kumbaga, dinidisiplina niya yung mga anak niya. Ilan pa yata doon sa anak niya, babae Siyempre, kailangan din niyan ng pangtusto sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Biruin mo, di ba? Iniala yung kanyang buhay na bulag para sa bansa, tapos biglang gano'n na lang, tsupi na lang. Wala na, hindi ka na namin pwedeng tanggapin, wala na kami magagawa sa iyo. Hindi po. Ang Pangulo natin, nakita nyo mga kababayan, ganyan po kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kasundaluhan. Kaya kayo, oy, mga DDS, anak ng tinapa kayo, no? Yung pangarap ninyo na makuha, sino? Yung mga kadete, makuha itong mga AFP at sumama sa inyo. Sorry, kayo, no? Malabo na mangyari yun. Hindi kayo sasamahan. Dahil nakikita nila yung pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila, mga bossing. Di ba? Tuloy, Pangulo. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hakuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Saka ito, Pangulo, baka kalabisan naman, pero tingin ko dapat din, yung mga anak, no? Yung mga anak na, tawag dito? Yung mga anak na nag-aaral, tingin ko dapat bigyan na din natin ng lifetime na edukasyon. Di po ba? Sabi ni Lando Ferrer, ang hilig mo, Mark, magpaulit-ulit, napanood na yan. Lagi kang late. Alisin ka na kita. Pakialis na si Lando Ferrer, pakialis na, no? Late naman daw tayo lagi. Total naman, napanood niya na. Pakialis na. Ako na nga mag-aalis dito kay Lando. Lando, no? At least nauuna naman. Tinanggal na kita, ha? Okay. Ayaw pala na paulit-ulit ako ngayon ko lang napanood game, tuloy. At maghanap po tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na the major adaptive duties. Kasi kahit kahit nabulag na po, marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. Marami. Ayun, yung experience niya nga mga kababayan, yun yung nasabi natin na pwede niyang ituro doon sa mga bagong kasundaluhan. Pwede niyang ituro doon sa mga bagong kadete. Di ho ba, mga bossing, nagmamadali na magpaalis si Idol Mark? Hindi, sabi niya paulit-ulit daw tayo. Di okay na. Total, paulit-ulit lang yung napapanood niya dito. Di doon na lang siya sa iba. May idadagdag at may itutulong sa atin yan. In-instruction ko rin ang ating Secretary of National Defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito. Na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya, dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas, ay basta't pagka nasaktan ay basta't bibitawan na lang natin. Hindi naman tama yun. Kaya gagawa po tayo ng bagong pulisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo
na dahil sa ka-duty nila sila ay nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin. Mabuhay ka, Captain Hakuba. Hindi, mabuhay ka, Major Hakuba. Oh. At mabuhay ang sandatahang Pilipinas. So from kapitan pala, ginawa siyang major, mga kababayan. Yun pala yung ranggo itinaas sa kanya. Ngayon, syempre mga bossing, may sagot dyan si Major. No? Mabilisan na lang ho nating ipakita sa inyo, mga kababayan. At tumungo na tayo doon sa maiinit nating mga tatalakayin. No, nasan ba yun? Eto, sumagot na dyan si Major, mga bossing. Mr. President, sir, maraming salamat po, sir, sa inyong pronouncement na ako po ay inyong i-extend sa aking serbisyo. Aha. At maraming salamat din po, sir, sa promotion at sa inyong tiwala sa akin na ipagpatuloy pa rin ang aking serbisyo sa kabila ng aking kapansanan. Kaya sino po ba naman ako na tumanggi o mag-disobey sa aking Commander-in-Chief? Yan, di ba? Yan ang pagpapasalamat